Siyempre, sino naman ang kukunin mo kanyang kakampi, kundi yung mga kakampi, hindi yung kalaban, di ba? At saka, Kanoli, kailangan natin maghintay. Yung 1 taon lang na yun ay hindi kasya sa kanyang panunungkulan, unang-una na sa paglilinis ng ating gobyerno. Dahil talaga, mahirap talagang sawatain ang korupsyon dito sa ating gobyerno. Kaya, hintay-hintayin natin ang kanyang gagawin. LTO na lang. Itong buting LTO chief. O tingnan mo naman ang mga, kaya nga si dati Secretary Big Jesus nag-resign na dahil doon sa ika nga yung katiwalian dyan sa LTO, medyo namamaypat pa rin. Pala may kabarilan din pala ng... O sige, tanggalin mo na ngayon yan, mga kurap dyan sa opisina na yan. Alam mo ba, meron din tayong impormasyon dito sa sa Bureau sa Bureau of Custom. Yan, marami na rin ngayon dyan kaya kailangan tutukan to ni Pangulong Pinoy. O hindi ba tinututukan na nga, hindi ba tinututukan yan, kaya lang unti-unti, hindi pwedeng sabay-sabayin kasi pagtutulungan siya ng mga kakampi ng nakaraang administrasyon dahil nandiyan pa sila kaya unti-unti niya nang hinahabol yung mga korap dyan. Kaya maghintay-hintay lang tayo mga kaibigan, Kanoli, maghintay-hintay tayo. Gawin nating 2 taon, siguro malinis na lahat yan. Dito rin, at ilang yung mga komento at gusto pasalamatan ang pamilya Kapuan sa muli pagkakataon ang Martinez family. Siyempre, sinali pa hindi, binabati ko rin. Nakikinig sa ating programa ngayon. At, yes, ang family Yusuf. Yes, sinda Ed Yusuf, sinda Leia, nakikinig sa ating programa ngayon. Okay. At bukas nga pala. Okay. Okay, sige. Thank you, Kanoli. Okay, maraming salamat sa iyo, Kanoli, sa yung balita na yan. At yun nga sinasabi natin, yung 1 taon ni Pinoy ay hindi natin dapat na husgahan agad. Yung iba nire-rating agad na bagsak, di ba? Pero hintayin po natin. Hintayin po natin ang mga, dahil sa dami ng kanyang ginagawa, siyempre, hindi na, marami nga siyang nilagay sa gabinete, pero yung iba napapalpak. Pero hindi napapalpak yung mga dati nang nandiyan dyan na pinagpapatuloy ang kanilang ginagawang kasamaan, korupsyon. Kaya tuloy, ayan, hindi niya maayos sa ating gobyerno ng bigla-biglaan. Kaya kailangan unti-untiin dahil maraming kakampi ang mga kasamaan, di ba? Tama. Kaya hindi natin yan masusugpo agad. Kailangan unti-unti, kundi ay talagang masasadlak sa kahirapan kapag hindi tayo nagdahan-dahan. Okay. Malalim. Yan po, napakalalim, Correct. Yan, yung mga balitang OFW na naman, bawal na sa Saudi daw ang mga OFWs. Kaya simula sa Hulyo 2, ngayon yun, di ba? Pinagbabawal na ng Saudi Arabia government na tanggapin ang mga overseas Filipino workers. Ayan. Inanunsyo to ng pamahalaan ng Saudi na ang pagpapatupad ng deployment ban sa mga manggagawang magmumula sa Pilipinas at Indonesia. Di ba? Kasi yun na nga ang tinatawag na Saudization. Unahin muna nila maging empleyado mga Saudi nationals bago yung taga-ibang bansa. Kaya naapektado dyan ang mga Pilipino natin, mga OFW dito. Dahil dito tinatayang 180,000 hanggang 350,000 OFWs mula sa 1.3 million Pinoy na nasa Saudi ang inaasahang mawawalan ng trabaho. Ang mga OFWs na nananatili nagtatrabaho ng 6 na taon sa Saudi ay hindi na papayagang mabigyan ng work visa at makabalik na sa Saudi. Sa panig ng Indonesia na may 1.2 milyong manggagawa sa Saudi, ang kanilang gobyerno ang unang nagpahayag na ititigil na nila ang pagpapadala ng mga manggagawa sa Saudi sa epektibo sa August 1, 2011. Ikinagalit ng Indonesia ang ginawang pagpugot ng ulo ng Saudi government sa isang Indonesian worker
na nakapatay ng Saudi employer nang hindi ipinababatid ang pagbitay sa Indonesian government. Nangamba naman ang grupong migrante na ang ginawa ng Indonesian worker na binitay na walang pasabi ay posibleng gawin din sa 8 Pinoy worker na nasentensyahan ng bitay sa Saudi. Yan po, yan. Kaya maraming OFW ang mawawalan ng trabaho dahil sa ginawa ng Saudi na Saudization. Kaya meron silang mga cards yan, may green, may yellow card, at saka merong blue card. Green card. Green card. Kaya mababawasan ang ating OFW doon. Kaya ang ginagawa yata ng OWA ay naghahanap ng ibang lugar para maipasok natin ang ating mga OFW sa ibang bansa naman. O yan. Ano ba ang balita mo? Mga Vita Plus? To. Ay, okay. Ay, mamaya ba? Oo, okay. Ayan, OFW sa death row, nagmamakaawa. Ayan, ito po ang ating balita. Napasaklolo kay Pangulong Benigno Aquino III ang isang overseas Filipino worker na nasa death row sa Saudi Arabia na matulungan itong makapangalap ng kinakailangang blood money kapalit ng kanyang kalayaan. Ang panawagan ay dinaan ng grupong migrante na nakabase sa gitnang silangan ng Pinoy na nasa death row na si Don Lanusa. Ayon kay migrante ME Regional Coordinator John Leonard Monterona, nagpadala umano ng text message sa kanya si Lanusa nitong Lunes taon 27 na ipinaabot ang labis na pagkadismaya ng ng PHL Embassy. For info po, kausap ko lang now ang head ng Saudi Reconciliation Committee SRC information. Minawala daw dumalo sa meeting last night from our embassy. 4 months na ako nagpapatawag ng agri party on the promise na inaabot ng agreed amount of blood money. Bahagi umano ng ipinadalang text messages ni Lanusa sa opisyal ng migrante. Matatanda ang taong 2000 nang hatulan si Lanusa dahil sa pagpatay sa isang Saudi national na kalaunan ay sinabi nitong nagdepensa lamang sa sarili ang kanyang ginawa. Taong 2003 naman nang mag-issue ang pamilya ng biktima na affidavit of desistance na ang ibig sabihin ay pinatawad na umano ni Lanusa kapalit ng hindi binanggit na diya o blood money. Pero nabigong matuloy ang nasabing kasunduan na hindi malamang kadahilanan. Yan pa yung ulat ni Aris Cano sa pagbasa ni Lollipop. Grabe. Yan, O, nako. diba? Nakakaloka. Meron na namang 8. Biro nyo, ano na naman kayang gagawin ng gobyerno natin para totoo yun. mailigtas sila sa kamatayan. Kasi naman Wow. itong mga kababayan natin gumagawa ng masama, alam na naman nilang bawal ang, ano ba yun, droga? Droga. Bawal Basta na naman ang droga, kaya dapat hindi nila ginagawa yun para hindi sila maparusahan ng kamatayan. Siyempre, wala namang magagawa ang ating gobyerno dahil gumawa sila ng masama, di ba? Correct. Kaya, gumagawa naman ng paraan si Vice President Jojo Marbinay para mailigtas sila. Pero pansamantala lang yun, di ba? Kasi talagang nasentensyahan na sila. Tama, diba? Diyos ko. Yan. Magawa kaya ng paraan yan. Mag-ingat-ingat po ang ating mga kababayan. Huwag silang papasok sa ganyang mga kaso. Yan po. Ayan, yung ating chairwoman na si Gia Gomez Castro na naka-schedule ngayon sa Barangay 484, wala pa raw po. Kaya mamaya-mayang konti, tulog titignan pa natin, yan. no? Diba? Tulog pa. Chairwoman Gia Gomez Castro ng Barangay 484, tawag na po kayo. Kasi, pagbigyan nyo naman kami ng konti para ma-interview namin kayo. Yes. At saka po yun sa BOC, kumusta na po dyan si Ma'am Lenny ng PIAT? Kumusta na po kayo? Yan po, naka-schedule din po sila. Okay. Thank you po kay Chairman Richie Gonzales ng Barangay 658, Zone 17 ng Intramuros, Manila sa pagpapagamit ng kanilang barangay center para po doon sa wake ni Chairman Dong. Yan po. Kumusta na po dyan si Chairman? Ang pangalan nun? Chairman Edwin Lanusa. Kumusta na po kayo dyan? Tawag na po kayo sa Chairman. Ayan, tawag kayo dito para
magkatalamitan tayo tungkol dun sa mga inyong mga proyekto na ginagawa dyan sa inyong mga kanya-kanyang barangay. Ayan po. Kumusta na po kayo dyan? Ayan, mamaya-mayang konti, magkakaroon tayo ng station break. Congratulations po pala sa pagdiriwang ng World Environmental Day, kung saan nagkaroon ng MOA signing sina Taguig Mayor Lani Cayetano at DANR Secretary Ramon Pahe. Ang proyekto ay naglalayo na magkaroon ng waste management system sa mga komunidad. Yes, tama lang yun, Congratulations di po ba? sa inyo, Mayor ng Taguig City, Wow! Lani Cayetano, at saka kay DNR Secretary Ramon Pahe. Yan, mamaya-mayang konti po pa yung aming pahulaan. Sino na magpahula Yeah, mo? di ba? Tita Rams. Yan. Ibigay mo Yan. na ngayon para Bibigay ko mag-text na na ngayon sila. ang Oh, ating correct. pahulaan. Yes. Yan po. Kung sino man po nakakaalam ng sagot ay tumawag lang po o mag-text. Mag-text po sa telephone number ay sa cellphone number na Number mo. 0916-2850-559. Ayan. Kung I-text kayo, niyo po text ang kayo kung agad. sino ang makakahula ditong aming katanungan at meron po kayong 50 pesos na load. At may Vita Plus na ano. Yes. Yan, yung Vita Plus niya. Yes. Yung Vita Giveaways. Plus, kiniklaim yun para kunin dito sa mismong, yung Oh, pila punta ng po kayo dito para makuha ninyo. Isang Yes. kahon yan. Yan. Di ba? 20 Ahoy. sachets. Isang Wow, kahon. mahal yun. Oo. 20 sa Yan, ayan. Yung ating paula, sino ang number 1 na mambabatas sa 15 Congress na may pinakamaraming batas na nagawa. Yun po ang kasagutan ay sino? Senator Miriam Santiago, number 1 po. Ito naman ang katanungan. Sino naman po ang number 2? Number 2 na mambabatas na maraming ginawang mga batas para sa 15 Congress. Yan, pangalawa po, sino po ang pinakamarami? Ay, i-text nyo na po sa akin para meron po tayong meron kayong panalong 50 pesos load. Hintayin po namin kayo hanggang 1:00, 2:00 ng hapon. At bago po ang lahat ay station break po muna tayo. 30 minuto makaraan ng ika-1 ng hapon. Para nasagot na yan. Ha? Para nasagot na yata yan Di pa? Parang nasagot na yan. Nasagot pa. Jingo Strong. Linggoy? Nasagot na. Yung nakaraang linggo yan eh. Di ba nasagot na? Oo, nasagot na yan. Nasagot na, Tita Ram. Palitan mo na. Sige, unahan mo lang, di ba? Ayan, sa ating pagpapatuloy, sige po, unahan. Sino po ang makakasagot number 2? Ayan po, ayan. Kasi ang aming tanong sana kung ilan no, di ba? More or less, ilan. Pero nasabi ko na po, sino yung number 2? I-text niyo po agad dito, yan. Text na kayo. Text Go, na go, po. go. Yan. Bibigyan namin kayo ng 50 Load. pesos load. Yan. At isang kahong Vita Plus. Yes. So, Wow. Mamili lang kayo kung anong Basta ano ba yun? pupunta lang po at sasabihin ng Kung anong pangalan. produktong Yan. Nakaloob yun. Yan, no po. Ayan, sa ating pagpapatuloy. Wow. Di ba, no smoking. Ay, oo, di ba No starting smoking kahapon? na. Starting kahapon. Maraming no smoking nahuli, na. ha? Maraming nahuli ang MMDA sa along EDSA. Basta diba? sa mga walang Yun. tao lang, At kayo saka, maninigarilyo. Alam ba ninyo mga kaibigan, bawal na bawal po ngayon ang manigarilyo. Saan ba? Sa mga paaralan, Oo. sa mga health centers, Yes. sa hospital, Sa mga saan pa? public places. Sa mga Basta public places. Lalo na yung sa jeepney, pero ngayon damdami pa sa jeepney, no? Alam niyo kung saan na kayo maninigarilyo sa loob ng bahay niyo para yung mga kaanak niyo na lang ang mahawaan ninyo, no? Mabigyan niyo ng sakit. Hindi yung buong Pilipinas.